Di ba masarap sa pakiramdam yung nagkakaroon ka ng credit card, di ba? Meron kang credit line. However, kung wala kang ma-access sa credit card, pag nagkaroon ka ng credit line with our legit loan service, with the likes of Bilis, Atome, and even Salmon, di ba masarap sa pakiramdam na merong nagtiwala sa'yo? Pero kadalasan yung ibang mga tao ay hindi ready dun sa tiwalang binigay sa kanila ng lending institution na yan. Ngayon, kadalasan ang naisip lang nila basta humiram and later na nila iniisip kung paano siya bayaran. Ngayon, lalo na kay Salmon, ito lang masasabi ko sa inyo. Never, 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 never Use Salmon Credit. Lalo na kung wala kang plans to pay on time and to settle in full. Bakit? Well, here are the reason why you need to settle your accounts with Salmon in full every time. So samahan niyo ako, pag-usapan natin si Salmon Credit. Sit back and let's discuss coming right up. Yeah, kadalasan talaga na babasa ko or nakikita ko yung feedback ng mga nangungutang na Ang taas ng interest ng Salmon. Nag-home visit ba si Salmon? OD na ako kay Salmon. Tawag ng tawag. yung mga ganong feedback. Which, sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, hindi ko naman nararanasan yan. Kasi, I always pay in full. However, syempre, hindi naman every time or everyone is parehas ng sitwasyon ko. Meron dyan na problema sa finances. Thus, posible nga na hindi nakakapagbayad. But before you get to that situation, ito yung video na yan. Kaya sabi ko sa inyo, never use Salmon if wala kang planong magbayad in full. Ang ibig ko lang sabihin dito is that before you even use Salmon Credit is you have a plan how to pay your loans. Tipong, Oh, sige, gagastos ako ng Salmon Credit na 2,000 pesos. Ngayon, saan ko kukunin yan? Siguro, ibabawas ko sa 15,000 kong sweldo per payday. so ilalaan mo na yung perang yon dun sa sweldo mo. Or kung wala ka namang regular na sweldo, Saan kukunin yung 2,000? May regular na padala from abroad yung kapatid ko, so ibawas ko na lang yung 2,000. yung tipong ganon, na nagpaplano ahead ka. Kasi yung utang, hindi naman talaga siya free money. Ibabalik mo rin yan. Nagkataon nga, kagandahan dito kay Salmon na kapag nagbabayad ka in full, wala kang babayarang interest. Kaya, it is highly recommended to always pay your dues with Salmon in full para ma-experience mo yung 0% interest. But before we go to the other reason as to why it is not advisable to use Salmon if you do not have plans to settle in full, mag-quick notes muna tayo about Salmon Credit. Well, unang-una, madali lang mag-apply ng Salmon Credit. You can apply through the app. However, if you apply through the app, ang mabibigay lang sa inyo ay virtual card. Pwede rin naman kayo mag-apply through an agent. Usually, makikita nyo sila sa mall. And if you apply dun sa agent na yan, you will have a physical card, virtual card, and the burner card or yung one-time use na card. Kung di nyo napanood yung Good Morning video ko about Salmon's burner card, nagbibigay na rin si Salmon ng one-time use card. Meaning, mag-generate siya ng card for one-time use only. Na pag nagamit mo na yan, let's say, bumili ka sa isang website at nagamit mo na, magko-close na kagad yung account. That's one of the security features na meron na ngayon kay Salmon. Next is Salmon features are top-notch. Nandyan nga yung 0% interest. Pangalawa, yung grace period nila na up to 60 to 62 days. Depending dun sa month, diba? Kung may 31 days or 30 days lang or even 28 days lang. So, nagbabari siya. So, pwedeng 60, pwedeng 61, or pwedeng 62. You can easily transfer your credit line na maging cash. Meron nga lang cash advance fee of 99 pesos, but you can send it to your e-wallet or bank accounts na pwede mo na magamit as cash. Hindi ka constrained sa paggamit ng physical card, virtual card, or even QR. Pwede na rin siya na i-transfer as cash. However, you have to note na pag transfer natin sa cash, hindi po siya 0% interest. Ang tawag po dyan ay cash advance. So, ibig sabihin, kapag cash advance, meron na po kagad yung interest. Next is, hindi po lahat ng may Salmon Credit ay meron transfer button. So, hindi lahat eligible to transfer or to convert it into cash. Thus, kung wala po kayong transfer button, limited lang po kayo sa using QR or even using the card. But meron naman din po workaround dyan, yung ginagamit naman si e-wallet business or yung color green na gagamitin yung QR niya. Tapos, from there, pwede nang ma-withdraw yun. And that is 0% din. Next is the app tells you how many days your loan will be on a 0% interest. May counter ka dyan na yung gagamitin mo ngayon ay 34 days, 0% interest. May mga ganon. So, at least nag-gauge mo kung na-maximize mo ba yung longer payment terms nila or hindi. So, yan yung quick info natin about Salmon Credit. And kung wala pa po kayong Salmon Credit, meron po akong link sa baba
Referral code lang naman po, just in case na gusto nyo pong mag-apply, baka pwede nyo pong gamitin. So now na na-discuss na po natin yung quick info about Salmon Credit, bakit nga ba wag nyong gagamitin si Salmon Credit kung hindi nyo planong magbayad in full? Well, real talk, unang-una sa lahat talaga, napakataas po ng interest. Even though meron po akong link sa baba, sasabihin ko po sa inyo mataas po ang interest. Mas mataas pa rin po ang mga legit na online lending apps at saka mga shark loan na online lending apps. Kay Salmon Credit po, sa akin po, 9%. Kala ko po mataas na po yung 9% monthly add-on interest. May nakita po ako 12%. So, yeah, may taas po siya. Yun lang po masasabi ko. So, if wala po kayong plano na magbayad in full kay Salmon, iwasan nyo pong gumamit kasi ang taas po ng interest. Number 2 reason is if you're just going to pay the minimum amount due, it would take forever to pay out your loan. Dahil minimum amount due, tapos mataas na interest, parang nagbabayad lang po kayo ng interest at hindi nababawasan yung principal. Yun lang po yung masasabi ko. Number 3 is, dahil nag-minimum amount due ka lang, well, goodbye, 0% interest na sa susunod na mga purchases mo. Meaning, until such time na ma-fully pay mo, doon lang babalik ang 0% interest. Saklap, nasayang yung benefit mo. Number 4 reason is, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Well, dahil puro minimum amount due lang binabayaran mo at hindi mo finu-full, pangit points yan sa internal score mo with Salmon. Ibig sabihin nito, nakikita na Parang nahihirapan ka magbayad parang ganon. Thus, it would limit you sa current na credit line mo. Possible na hindi na tumaas yan. Or possible din na hindi ka na ma-offeran ng ibang loan service ni Salmon. Kay Salmon kasi meron silang cash loan or personal loan. Tapos meron silang product loan. So, kung inaay mo yung mga other products and services ni Salmon, mako-constrain ka dahil sa pagbabayad mo ng minimum amount due lang. And lastly, number 5 is kapag di mo plano talaga magbayad in full, puro minimum amount due lang, it's the start of the reason na mami-mismanage mo yung finances mo. Dahil nga sa sobrang taas, tumataas yung total due mo because of the high interest, malulubog at malulubog ka lang sa utang. Thus, baka sa susunod yan, maghahanap ka pa ng ibang apps na pag-uutangan mo just to tapal. Alam mo yun, cycle continues, tapal. Thus, mismanage ka na. Eventually, makikita mo yung sarili mo, stress out ka na sa utang. So basically, yan yung reasons kung bakit hindi ko recommended na gamitin mo si Salmon kung hindi mo planong magbayad in full. But regardless, Salmon Credit is a good credit instrument na nagbibigay sa atin ng 0% interest for up to 60 days. Yun pa lang, napakagandang benefit na yan. And kung maayos ka sa finances mo, mali-leverage mo yan para tulungan ka to advance your finances. Okay, for question of the day, real talk lang naman. Na-experience nyo na ba yung pag-purchase ng hindi nyo pinaplano kung paano nyo babayaran yung inutang nyo? Paggamit nyo ng credit card or credit line, na-experience nyo na ba yan? Yan, let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Charlie Gutierrez at Charlie Gutierrez 1676. Ang sabi po niya, hello Sir Pat, good day. Shoutout po from Davao City. Pa-review naman po sa Palawan New Savings Account powered by RCBC Discartech. Mataas kasi percentage nila kasi bago lang po, always watching your video. Actually, may good morning video na po ako dito which is ito po. Short video lang po yan explaining na yung savings po offered in Palawan na Discartech is the same as the account sa Discartech. So, yung 4.88% right now, 4.88% pa rin siya. Pagdating ng February 1, bababa na rin po yan ng 4%. You may check this video na lang po for the quick video about this Palawan Pay Discartech partnership. Again, kay Charlie Gutierrez, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!